guys, ayan, nandito kami sa labas ng bahay ko. Ayan, ipakita ko na sa inyo yung bahay namin. Kasi napinturahan na siya, matagal na, tinamad lang ako. At dahil doon yung kapitbahay nagkakape, hi Ate Beng! Ayan, ibablog natin yung bahay natin. Ito naman ang aming dyan ng kapitbahay dyan na, ayan, pupunta sa dun sa, mga kapitbahay din siya dyan na, ayan, akit tayo. Guys, ipakita ko lang sa inyo yung aming mahal na poong Nazareno, ayan, yung aming bantay rito. Nasa, siya, nasa labas ng bahay namin. Dapat nung bago pa bagbahan na vlog ko natin, kay maputik na tuloy yung dingding. Ayan. Dapat kasi nung pinagawa to guys, ililipat na pintong lagayan kasi akala ko maapektuhan siya pag ginawa yung poste, pero hindi na lang. Kasi dito lang sa kabila nagawa ng pangalibagong poste. So, dati, yung gate namin, hindi pa siya ganito. Siya, yung plywood lang siya, hinarang dyan. Tapos hindi pa siya naka-tiles. Pati dito sa baba, ayan, naka-tiles na siya. Siyempre, nagka-budget na. So, naka-tiles na siya. Yung gate namin, unique yung aming gate. So, may ganito na siya. May pintura siya, kaya lang very dirty na. Tsaka hindi pa talaga finishing yung sa labas. So, papasok tayo sa taas. Akit na tayo. So, may ganyan. Tapos, hindi ko yung aking slippers. So, ayan na yung pintura. Dito sa baba, may nakatira. So, yun natin siya bubuksan kasi iba nakatira dyan. Kailangan niya ng privacy. So, iyan. Naglagay ako ng paskel na ganyan. Kasi kay tamad talaga akong maglinis. So, ayaw ko yung inaakit yung slippers sa taas. Kasi biri tamad akong maglinis. Before ng baha, may paskel ako dyan na paunawa. Kaya nabasa, tinanggal ko na lang yan. Medyo dirty na yung dingding. Kasi nga diba bumaha kami. So, very dirty. Kahapon naglinis ako. So, naisip ko na siya i-vlog. Yan. Buksan natin yung ilaw. May ilaw rito. Ayan. So, dito, may mga tirang pintura yan. Kasi dapat ipintura ko yan sa CR. Ayan, sa ilalim may mga tirang pintura. Yan, mga anik-anik. Ito, kape. Kasi dapat may dadalhin niya ng asawa ko sa work. Ay, kalabaw mo, nalaglag na yung shoes. Tapos, dadalhin niya sa work. Nakalimutan niya. Ito, guys, dati, sabitan ko siya ng shoes. Ayan. Tapos, pinagawan ko siya dun sa ibabaw. Ayan, magulo siya. Siyempre pa yung, tapos yung walis dyan sa nakasabit. Tapos, papasok ko tayo sa may unique na pinto. Yung pinto namin, guys, ganito siya. So, pag ganyan siya, tapos, mayroon pa siyang pinto na isa. So, ito siya, ganyan. Kaso lang, pag yan naka-open din to siya, pag malaki, kaya ni-request ko sa gumawa na parang dalawahin yung pintuan. Kasi, diretso sa sabaytang, baka malaglag si inay. Ayan, dito. Tapos, pag ganyan, baka malaglag ako. So, pinagawa ko siya ng dalawa. Yan lang pa nakaka-design niya. So, ito na yung loob. Tapos pala guys, ayan, may butas dyan. Kasi dapat lalagyan ng exhaust fan. Lalagyan ng exhaust fan pero hindi mo na siya nalagyan kasi yung exhaust fan na dapat naka-pwesto dapat dyan, nilagay ko dun sa may kusina. So ayan, nakabili ako ng lagay namin ng plato. Ito yung nabili namin lagay ng mga plato. Dati lagay namin plato, yung nakuha ko sa Bombay, 15 years old na siya guys. Hindi pa siya sira, kaya lang sobrang lumang-luma na siya, naninilaw na talaga siya. So, sabi ko, pag nagka-extra money, yun naman ang panibagong project. So, ayan yung mga pictures ng aking anak, ang aking kuya JP. Ayan yung aking kuya Sean, nung mga kinder pa sila. Yung aking JP na nag-grade 6, si kuya Sean na nag-grade 6. Ang aking Ashley nung grade 6 and the baby. Yung dalawang bugoy, wala na yung picture na lang baby sila kasi nang undoy, lumubog sa baha. So, hindi na siya kasi nasira siya. Ito naman yung nag-schooling yung aking asawa noong 2020. Ayan na yung 2020. So, mga pictures nila yan ng mga classmate na nag-schooling noong 2020. Siyempre, siya yung nasa center. Siya ang may-ari ng frame. Ayan. Ayan ang aking kuya Sean, nung kanyang grade 10. Ang aking baby girl noong grade 6. Ang aking kuya JP nung nag-grade 10 siya. So, ito na yung kabuuan ng area na yan. And, ito yung cabinet na nabili ko na nung bumaha, worried ako na malubog kasi hindi siya pwedeng mabasa kasi nga siya, kusot siya. So, ito yung laman ng cabinet kung ano-ano lang. And, ito yung mga kung ano na mga plastic spoon, mga kung ano, basta kung ano-ano lang naman, walang mga ano yan. And, dito yung mga pansit canton. Tapos, ito yung ng aking kuya Sean, boxing bag. Ayan siya. So, sa ilalim nito is mga plates.
as usual, mga kung ano-ano. Hindi natin mabuksan to kasi nandun may nakaharang. So, kung ano-anong mga nakalagay sa lagyan pala ng flash. Ayan, mga plato. Kasi mahilig ako sa plato, guys. Kahit mumurahin yung mga tasa, yung mga plato. Ayan, mga wala namang, gusto ko lang siya nakakabinet para hindi siya makalat. So, ayan, yung kabuuhan. Ito namang stock na may mga biscuits. Para pag yung mga bata, nagugutom, dadampot na lang sila dyan. Hindi na sila pagtanong, mama, nasaan yung ano. And meron kami panghuli ng bibwet. Kasi, alam mo naman, marami kami yung friends. So, ayan yung aming TV. Yan ang aming TV. Yan. Yan ang kabuuhan ng aming. Ito ay sala kusina. So, ayan yung aming altar. Yung aking pinakamamahal na ninyo. Nung magtitindahan pa ako sa baba, yun ang aking pantay. Tsaka yun ang aming Holy Family. Maliit lang siya, guys. Pero nabili ko siya sa Quiapo. So, yun yung aking alkansya. Yung dati, yung namamili na yun, alkansya ko yun siya dati. Tapos tinanggal ko lang siya. Buti na lang natanggal ko kasi marami siyang ipis na maliliit sa loob. Baka butasin yung pe. So, tinanggal ko siya. So, ayan yung mga anik-anik namin sa taas. Ayan. Yung set ng mga kaldirong maliliit. Bigay yan sa asawa ko nung si Ate Belen sa labasan. So, ayan yung mga anik-anik. Tapos, yung bintana namin dito, guys. Ayan, laging nakasara. Pero may mga bakal din siya. Ayan ang asawa ko naka-open yan. Ayaw ko sa kanya. So, ayan yung bintana namin. Laging nakasara. So, nandiyan na lang nakalagay yung mga billings namin, yung kalendar. Kasi, ayaw ng asawa ko na nakabukas siya. Ayan pa, may styro pa ako sa ilalim. Kasi lagayan ng meat pag may deliveries. Ito naman, guys. Itong loob nito. Biskuit ang laman nito. Tanggalin natin. Kasi magulo siya. Biskuit ang laman nito. Rin para sa mga anakis. Yan. Yung mga biskuit namin balde ng anong tawag nito? Ayan, mga rinda ng mga bata. Yan, balde ng mga pintura. So, wala akong pambili ng urukan-urukan ng mga ganyan. So, magpintura lang muna tayo. Wag kayong OA. Ayan yung aming salamin. O, diba, ang ganda ko. Ayan yung salamin, ang ganda ko, Diyosa. So, ayan pa. Yan, sa ibabaw rin. Yung dalawang box na yan, mga anik-anik namin yung mag-asawa at saka ng mga bata. And yan, mga display, mga dekorasyon galing sa mga binyag, yan, mga ninong at ninang sa kasal. And sa likod yan, mga red wine. May mga red wine ako dyan, guys. Hindi lang masyadong naiinuman kasi kaya masyadong nag-ano. Tapos ito, yan. Kabibili ko lang ito sa TikTok. Dumating siya sa mga palaman, lagay ng extra ulam, yan. Malagay ng aking makeup. Mga kung ano-ano lang, guys. Ito is tuyo to siya. And yan, tuyo. Suka naman to. Ito halo na. Yan. Ito naman ay isang box ng canned goods. Maling. Yan. So, ayan na nga. Ito mga malagay ng mga ano. Alam nyo naman siguro kung ano yan, guys, no? Ito ay bigas. Lagay na ng bigas. Sabi nila, pangit daw pag balde. So, kailangan daw, hindi balde ang lagay ng bigas kasi ano yung sinabi nung pungsoy expert. Pero Diyos ko, bibili pa ba ako ng anong tawag nun? Ang sabi kasi yung parang aluminum. Pag nun, yung iron ang lagayan. Diyos ko, yung balde na yan, kapanahonan pa yun ng aking baby girl. 14 years ago, natutin naman na may itsura ng balde. Pero at least bigas yan. Yan, mga holder pag nagluluto ako para hindi ko nahanapin. And ito yung kusina namin. Maliit lang yung lababo namin, guys. Ayan, maliit lang. Ayan, yung aming gripo. Ayan, ako lang naglagay ng gripo na yan kasi nasira na yung gripo niya. So, ayan. Tapos ito yung, pag nagugas ng plato, kailangan mo siya nakaganyan para pantulo. Pero nilagyan ko siya ng plywood sa kadahilan ng, para hindi yung tubig dun sa ano. So, ito yung kusina. Maliit lang to. Dapat malaki itong area na to. So, ang ginawa ko, nung pinagawa ko to, pina-renovate, ni-request ko doon sa gagawa. Kasi doon dapat siya nakapwesto yung CR sa may cabinet. Kaya sabi ko, pag doon nyo ipesto, masikip na yung sala. So, dito na lang sa kusina, ayan. Hatiin na lang. Tapos, maglagay ng maliit na CR for emergency purposes. So, ayan na yung aming CR. Ayan. Tapos, yung balde namin, boys. Ayan. Wala pa kasi akong pambili, guys, ng mga orokan ng mga gandang balde. So, ayan lang muna. Tapos, half lang siya. Ito, naka-tiles ng buo, upper. Tapos yan. Ito yung mga balde namin, mga planggana na hindi namin ginagamit. Yung mga kawali yan. Tapos ito yung mga toothbrush namin. Hindi naman pang mayaman yung bahay namin, guys. Ang importante, may sarili kaming bahay. May CR. Ba't dalawa yung CR namin, guys? Kasi mayroon din sa 3rd floor.
Ito for emergency purposes. Kasi yung babae ko pag naligo, parang 1 year sa CR bago lumabas. So, ihing-ihi ka na, hindi ka pa makaihi dahil naliligo siya. So, kaya pinalagyan ko siya ng... Yung tiles namin sa CR, guys, nung binili namin, napakaganda niyan tingnan. Tapos, nung kinabit na siya, lahat ng dumidikit siya. Nung kinabit na siya, buti nga luminis na yan kasi nalagyan ko siya ng thinner. Kasi parang nag-yellow siya. Pero kinuskus ko yan, kakukuskus ko lang yan, naging ganyan siya, ang pangit pala. Kaya wala natin magagawa, nakabit na. So, ayan. Ito yung aming mga condiments. Ayan yung egg namin. Yung mga kaldero. Sa ilalim nito, mga kaldero guys, dito. Ayan, mga kaldero, mga ano. Yung patungan niyan, ako lang nagpanday niyan, and very dirty pa. Kasi hindi pa pala ako naglinis. Tapos nag-vlog-vlog na ako. Hayaan nyo na guys, huwag na kayong kumontra. And, ayan yung aming mga stocks ng dilata. Yan. So, may isang box pa doon ng maling. Hindi ko na muna nilagay sa kadahilan ng over na saka ano. Kasi, ayan yung mga dilata namin. Hakata. Ang pina-order ko sa aking asawa is yung saba. Kaya lang yan ang nabili niya. Wala daw siya makita saba. Pero anyway, thank you, hubby. Kasi may mga stocks yung mga anak natin. Anytime na wala. Nila type yung ulam or walang ulam. Mas mabilis. May mas ano sila na madali-dali ng maulam. Ano, mantenner naman tag sardinas gani sa una. So ayan yung mga kaldero, yung mga stocks na mga steamer. Ito yung mga mantika, toyo. So ayan. At ito yung pamirinda namin na banana con yelo. Wala pang yelo. So aakit na tayo. Wait lang, patayin ko yung electric fan. So ito ang kandila namin pag mag-blackout. Itong tasa na to, panahon pa to ng aming Kuya Sean. Wala pa yung baby girl namin. So nilagay ko na siya dyan kasi marami yung 6. So ito na lang natira. Ginawan ako na lang siya ng candle holder. Ito kandila pang ano ng metal ng kanyang badge. Manlinis. Tapos yung tuyo ko at suka, dito ko na siya nilagay. Kasi walang mapaglagyan dun sa baba. So hayaan nyo na. Huwag nyo na kayong kumontra. Ayan yung hagdan namin. And ito yung aming box. Itong box na to, lagayan ng mga kung ano, ayan, magulo, yung mga extra mga kung map, ano bang tawag yun, mas yan, mga notebooks ng mga anakis, yung sapatos, and may tumakbo pang bebwet. Yan, ano pa siya guys, magulo kasi hindi pa ako naglinis dito sa taas. So, ayan yun, huwag na kayong kumontra. Ayan, yung aking freezer. So, ayan yung mga extra mga anik-anik, wala pa ako mapaglagyan. Naka-defrost yung freezer ko, so, ayan, bukas. May mga stocks akong paninda na karne. Yung mga blue ito, stocks namin yan ng mga fish. Hipon yan. So, dinifrost ko sa kasi sobrang kapal. May kukuha ng karne. Wala akong maibigay kasi sobrang tigas. So, ito tayo sa CR namin. Ayan yung CR namin. Medyo malaki dito kasi dito ako naglalaba. So, ito, instead na lagay ko nung naggagawa to sa CR, ipabarena ko siya, hindi na lang, tinalian ko na lang siya. Kasi kinalawang siya, so pagpalitan ko, hindi ako problema, ako na lang magpalit. And dito sa dingding, half lang kasi siya. So, lang siya, plywood. Dapat may pintura ko dun, yung pintura na sa baba, dito ko ipintura, kaya lang tinatamad ako. So, as usual, ayan, mataas din yung tiles. Ayan, tapos ang balde namin pag naglaba, yung mga dirty undies namin, lagi nang pansinin. Tapos yung magbabaldi ko, mga lumang buwisen. Ayan yung planggana. So, ito yung CR namin. Ito rin yung namin sa baba. Tapos, ito pala guys, kakaiba. Kaya ako siya nilagyan ng ganito para pag naligo, hindi agad ito mababasa. So, yan ang purpose niyan. Para hindi siya madaling mabulo. Kasi yung pinto namin ng CR is plywood lang siya. So, ayan. Sa tagal ng panahon, kasi 1 year na kami dito. Binrush ko na to. Kailang, ganun pa rin ang itsura niya. Ayan. O, diba? For 1 year, hindi pa siya masyadong bulok yung pinto. Kasi nilagyan ko siya ng ganito para pag nagligo, hindi masyadong mabasa yung pintuan. Yun ang purpose niyan. Tapos ito yung aming laundry, yung aming dryer. Magulo yung bahay namin. So ito yung kwarto ng baby girl ko. Hindi na natin bubuksan. Ito naman kwarto namin mag-asawa. Syempre may pinto kami. Syempre pag mag-iring-iring, may makita sa mga bata. And ito is the bodega. Andan yung mga anik-anik namin. So hindi ko na rin ipakita siya. Tapos ito, yung extra yan ng punching bag ng aking anakis, hindi ko pa naibaba, tinatamad ang inay. So, akit tayo sa 4th floor namin. Ayan. Ito yung 4th floor. Oo. Diba? Ito yung kwarto ng aming Kuya Sean. Hindi ko napakita kasi nandyan yung aking banana na tutulog. Dito nanood kasi siya ng TV. Ito naman ang kwarto ng aking Kuya JP, kay Kuya Sean. And ito yung mga stocks namin na mga school supplies nila pag may bigay ang school, tapos yung mga luma lang notebooks. And mayroon din kaming TV rito, ayan. Nanonood kasi yung aking banana.
Mayroon kaming TV. And ito yung, ano namin dito. Anong tawag dito? Parang tiris-tiris. Ayan. Dito rin ang aming parang tiris, parang sampayan. Magalat yung aming hanger kasi naglaba ko kahapon. So, ayun yung aking mga sampay. Kaya sa umaga, dito sa 4th floor namin and dito sa may 3rd floor, hindi namin kailangan ng ilaw. So, hindi kami kailangan magbukas kasi open siya dito. Nandun yung ilog, guys. Nakita yung ilog. Yan. Ayan yung ilog. Nakakakailan lang, napakaapaw niyan. Lagpas doon sa parang barricade. Ay, barricade ba tawag yan? Yung bakal na ano. Ayan yung may screen. Lagpas din ng tubig, guys. Mga isang dangkal. So, ganon. Pag dito ka maganda rito kasi maliwanag, mahangin. Ayan, mahangin dito. Ayan, meron din ako sampayan dyan pag marami akong sampay. So, palit lang yung sampay. Ang labang ko kapon, unti lang. So, hindi lang ako nag-dryer kasi kasya sa sampayan. So, ito na guys, ang kabuuan naming bahay. Napinturahan na siya ng buo. So, tinamad nga ako. Ngayon lang ako nag-vlog ng aming munting bahay. So, ito, sinadya ko to, binigay ko ng instruction yung gumawa na ito nga magiging mangyari yan. May maliit na parang tiris-tiris dyan. Tapos sampayan, tapos kwarto ng 2 bugoy namin. Tapos dito, ganyan na open lang para hindi masyadong kulob. Dapat buo to, mas malaki sana, 3 kwarto. Kailang, yung binigay kong instruction, ganito lang ang style kasi kulob siya masyado pag pag nakabuo. So, yun, ito na nga, bababa na tayo. Ayan, ito lang yung kabuuan ng aming munting bahay. Ito sa 3rd floor pala guys, hindi pa to tapos ha, hindi pa siya naka-tiles kasi syempre nag-aantay pa ng budget. Ayan, makalat pa kasi hindi pa ako naglinis. Ayan, hindi ko napakita yung kwarto naming magjowa. So ayan yung mga anik-anik namin. So tapos na tayo, patayin pala natin yung ilaw dito sa CR. Ayan. Guys, pawis ako, mainit dito sa taas. Yan, kasi sobrang matirik ang araw. So bababa na tayo. Ayan na nga guys. So, ayun na ang kabuuan ng aming bahay, ng aming munting bahay. Ayan, so yung yung aming TV. Yung aming TV, ang lapad ng mukha ko. Huwag na kayong kumantra. So, bye guys. Ayan sa may gilid, sa likod ng fan. Ayan, yung gamit ng aking kuya Sean. Nandun pa yung tablet niya. Kasi nasa school siya. Ayun, pag udating niya, may meron siyang gagawin. Diyan na lang yung ginagawa kasi mainit dun sa taas. Ayan. So, ang kabuuan naming bahay, ito na, mas malaki yung difference kaysa dati naming bahay na pag may nakatayong isa, kailangan isa lang nakatayo kasi masikip na doon sa dati naming bahay. Kasi kwarto lang siya, lagyan ng mezzanine. Kung saan kami kakain, doon kami matutulog. Yan. So, masikip dito, kahit papaano, medyo nakakaluwang-luwang, may sarili na kaming kusina, diba? Although may CR kami doon, may lababo, pero hindi namin nagagamit kasi sira. So, hindi ko siya pwede ipagalaw kasi hindi talaga yun sa amin. Gusto ko mang ipetiles yung lababo at saka yung CR, nakasanla lang siya sa amin. So, hindi ko siya pwedeng galawin. Kasi wala yun sa usapan namin ng pinagsanla na may gagawin ako, ikaltas na lang sa So, walang ganon. So, hindi ko na siya ginalaw. So, dito, kahit pa paano, pag may bisita, may space na ako na tumanggap ng bisita. Tapos yung mga alaga ko, pag nahiya sila, doon sila sa taas. Pag gusto nilang mag-CR, may CR din sila sa taas. Hindi din sila babaan like dati. Pag may ibang tao, mapilitan silang humarap kasi dadaan papuntang CR. So, yun ang purpose na dalawa yung CR namin. So, bye!